Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ang aking maikling pagninilay sa araw na ito na pinamagatan kong pagninilay sa pagtuturo tungkol sa paghihiganti. Sa halip na manghikayat ng paghihiganti, ang mga teksto sa Biblia ay patuloy na hinihimok ang mga tao na iwasan ng hustisyang mata para sa mata na uri ng hustisya ng mga bigilante, na higit na naglalayong limatahan ang dami ng paghihiganti sa mga sinaunang hukuman. Malinaw na ipinagbabawal ng bagong tipan ang personal na paghihiganti. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 12 kabanata, 19 na talata, ang mga mananampalataya ay tinagbili ng "Huwag kayong maghiganti, mga kaibigan, kundi hayaan ninyong ang puot ng Diyos ang gumawa nito. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Ang Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 38 hanggang 42 talata, ipinahayag niya ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa bundok. Sinabi ni Hesus, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maghiganti sa sino mang gumawa ng masama sa inyo. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, hayaan ninyo siyang sampalin din ang inyong kaliwang pisngi. At kung may magdemanda sa iyo upang makuha ang iyong damit, ibigay mo na rin sa kanya ang iyong balabal. At kung pilitin ka ng isa sa mga sundalong mananakop na pasanin ang kanyang dala sa layong 1 milya, dalhin mo ito ng 2 milya. Kapag may humingi sa iyo ng anuman, ibigay mo ito sa kanya. Kapag may gustong humiram ng anuman, ipahiram mo ito sa kanya." Ganon din sa 6 na kabanata, 29 at 30 talata ng Ebanghelyo ni Apostol Lucas. Ipinahayag niya ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa bundok. Sinabi ni Hesus, "Kung may sumampal sa iyo sa isang pisngi, hayaan mo siyang sampalin din ang kabila. Kung may kumuha ng iyong balabal, hayaan mo na ring kunin niya ang iyong damit panloob. Bigyan ang sino mang humihingi sa iyo, at kapag may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo na itong bawiin." Malinaw na itinuturo ng banal na Biblia sa mga mananampalataya na huwag maghiganti ng personal. Sa halip, itinuturo nito na ang paghihiganti ay sa Diyos at dapat daigin ng mga tao ang kasamaan ng kabutihan. Narito ang mahalagang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa paghihiganti. Una, ang bagong tipan, Roma, 12 kabanata.
Ito ang pinakadirekta at pinakatanyag na talata tungkol sa paghihiganti. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, malinaw na iniutos ni Apostol Pablo sa mga tagasunod na huwag gumanti, kundi hayaan ng Diyos na maglapat ng katarungan. Sa Roma, 12 kabanata, 19 na talata, sinasabi dito, "Huwag kayong maghiganti, mga kaibigan, kundi hayaan ninyong ang puot ng Diyos ang gumawa nito. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Sa Roma, 12 kabanata, 20 at 21 talata, sinasabi dito, "Sa halip, gaya ng sinasabi ng kasulatan, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya. Kung nauuhaw siya, painumin mo. Sapagkat sa paggawa nito ay mapaparamdam mo sa kanya ang matinding kahihiyan. Huwag kang padaig sa kasamaan. Sa halip, daigin mo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan." Iminumungkahi ni Apostol Pablo na tumugon sa mga kaaway na may kabaitan, tulad ng pagbibigay sa kanila ng pagkain o inumin, at pagdaig sa kasamaan gamit ang kabutihan. Pangalawa, mga turo ni Jesus. Mateo, 5 kabanata at Lucas, 6 na kabanata. Sa mga ebanghelyo, radikal na inililipat ni Jesus ang focus mula sa paghihiganti patungo sa biyaya at pagpapatawad. Sa Mateo, 5 kabanata, 38 at 39 na talata, sinasabi nito, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maghiganti sa sino mang gumagawa ng masama sa inyo. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, hayaan ninyo siyang sampalin din ang inyong kaliwang pisngi." Tinatanggihan ng bahaging ito ang sinaunang konsepto ng mata sa mata sa mga personal na pakikipag-ugnayan at itinuturo sa mga tagasunod na huwag lumaban sa taong gumagawa ng masama, kundi iharap ang kabilang pisngi. Sa Mateo, 5 kabanata, 44 na talata, sinasabi dito, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Pangatlo, ang lumang tipan, aklat ng Levitiko at aklat ng mga kawikaan. Bagaman naglalaman ang lumang tipan ng tanyag na batas na mata sa mata, ang layunin nito noong una ay gabayan ang mga hukom sa pagpapataw ng makatarungang parusa at hindi upang hikayatin ang paghihiganting personal. Sa katunayan, mahigpit na ipinagbabawal ng lumang tipan ang paggawa ng sariling aksyon upang maghiganti. Sa aklat ng Levitiko, 11 na kabanata,
ika-18 talata. Sinasabi nito, huwag kang maghiganti kanino man o magpatuloy sa pagkamuhi sa kanya, kundi ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. Sa aklat ng mga kawikaan, ika-20 kabanata, ika-22 talata, sinasabi nito, huwag dalhin sa iyong sarili na gumanti sa isang kamalian. Magtiwala ka sa Panginoon at Siya ang mag-aayos nito. Sa banal na Biblia, ang paghihiganti ay tumutukoy sa kilos ng pagganti, pagbawi o pagpapahirap sa kapwa bilang tugon sa isang maling ginawa o pinsalang idinulot nila. Mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia ang personal na paghihiganti at itinuturo nito na ang paghihiganti ay lubos na nasa kamay ng Diyos at hindi ng mga tao. Narito ang mga pangunahing kahulugan at prinsipyo sa Biblia tungkol sa paghihiganti. Una, ang paghihiganti ay nasa Diyos. Binibigyang diin ng mga banal na kasulatan na ang Diyos ang sukdulan at perpektong hukom. Dahil ang mga tao ay may kinikilingan at madaling magkasala, may karapatan ng Diyos na gumanti sa mga pagkakamali sa kanyang sariling panahon at paraan. Ipinangaral ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, ika-19 talata, ika-12 kabanata, nasasaad dito ang sumusunod. Huwag kayong maghiganti, mga kaibigan, kundi hayaan ninyong ang puot ng Diyos ang gumawa nito. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pangalawa, ang pagbabawal sa personal na paghihiganti. Ang paggawa ng sariling hakbang upang magdulot ng sakit sa isang nagkasala ay itinuturing na kasalanan. Itinuturo ng Biblia sa mga mananampalataya na palitan ang paghihiganti ng pagtitiyaga at pag-ibig. Sa ika-18 talata ng ika-19 na kabanata ng aklat ng Levitiko, nasasaad ang sumusunod. Huwag kang magiganti kanino man o magpatuloy sa pagkamuhi sa kanya, kundi ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. At sa ika-29 na talata ng ika-24 na kabanata ng aklat ng mga kawikaan, nasasaad ang sumusunod. Huwag mong sabihin, gagawin ko sa kanya ang eksaktong ginawa niya sa akin. Paghihigantihan ko siya. Pangatlo, ang maling pananaw sa mata sa mata. Maraming tao ang nagkakamali ng paniniwala sa batas na mata sa mata sa lumang tipan ay pahintulot sa personal na paghihiganti. Isang halimbawa ay ang nasasaad sa aklat ng Levitiko, ika-24 na kabanata,
20 talata na susulat ang ganito. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang isa sa kanyang mga buto. Kung bulagin niya ang mata ng iba, bubulagin din ang isa sa kanyang mga mata. Kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang isa sa kanyang mga ngipin. Anumang pinsalang idinulot niya sa kapwa ay gagawin din sa kanya bilang ganti. Noong panahon ng Biblia, isa itong legal na limitasyong ibinigay sa mga hukom upang matiyak na ang mga parusa ay katumbas ng krimen at upang maiwasan ang labis na reaksyon at paglala ng karahasan. At panghuli, ang mga Kristiyano ay inaatasan kung paano tumugon. Sa halip na gumanti ng masama sa masama, nagtakda ang Biblia ng lubos na naiibang paraan sa pagtugon sa mga pagkakasala. Una, daigin ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 20 talata ng 12 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Roma ang sumusunod. Sa halip, gaya ng sinasabi ng kasulatan, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya. Kung nauuhaw siya, painumin mo siya. Sapagkat sa paggawa nito ay mapaparamdam mo sa kanya ang matinding kahihiyan. At pangalawa, pagpapatawad. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magpatawad sa iba at humanap ng pagkakasundo kung maaari. Sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 6 na kabanata, 14 at 15 talata, nasasaad dito, kung patatawarin mo ang iba sa mga kasalanang nagawa nila sa iyo, patatawarin ka rin ng iyong Ama sa langit. Ngunit, kung hindi mo pinatawad ang iba, kung gayon, hindi patatawarin ng iyong Ama ang mga pagkakamaling nagawa mo. Ang Biblia ay nagtatampok ng maraming kwento kung saan ang paghihiganti ang nagtutulak sa salaysay. Ang mga salaysay na ito ay karaniwang may paulit-ulit na tema. Ang paghihiganti ay nagpapalala sa karahasan at pagdurusa. Habang ang pangkalahatang turo ng Biblia ay nag-uutos sa mga mananampalataya na ipauubaya ang paghatol sa Diyos at daigin ang kasamaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kabilang sa mga pangunahing kwento ng paghihiganti mula sa tekstong ang una, ang huling paghihiganti ni Samson, Aklat ng mga Hukom, 16 na kabanata. Matapos bihagin, bulagin at pagtawanan sa harap ng publiko ng mga Palisteo, si Samson ay hinatulan ng mga Israelita. Kaya nanalangin siya sa Diyos upang ibalik ang kanyang lakas. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan at itinulak ni Samson palayo sa isa't isa
ang mga pangunahing haligi ng dagsa-dagsang tao sa templo ng mga Palisteo na naging sanhi ng pagunang gusali. Ang paghihiganting ito ay ikinamatay ng mahigit 3,000 Palisteo, pati na rin ni Samson mismo. Ikalawa, ang panggagahasa kay Dina at ang paglapastangan kay Shechem. Matapos gahasain si Dina ng isang lokal na prinsipe na nagngangalang Shechem, naghangad ng madugong paghihiganti ang kanyang mga kapatid na sina Simeon at Levi. Sa ilalim ng pagkukunwaring sumasang-ayon sa kasunduang pangkapayapaan at pag-aasawahan, hinintay ng magkapatid na manghina ang mga tauhan ni Shechem habang nagpapagaling ang mga ito mula sa pagtutuli. Pagkatapos ay sinalakay nila ang lungsod, pinatay ang lahat ng lalaki, sinamsam ang mga ari-arian sa bayan at binihag ang mga kababaihan at mga bata. Pangatlo, ang paghihiganti ni Absalom kay Amnon. Ikalawang aklat ng Samuel, 13 kabanata. Nang gahasain ni Amnon na anak ni Haring David ang kanyang kapatid sa ama na si Tamar, nagkimkim ng matinding sama ng loob ang kapatid nitong si Absalom. Makalipas ang 2 taon, isinagawa ni Absalom ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pag-imbita sa lahat ng anak ng hari sa isang piging at pagpapapatay kay Amnon sa kanyang mga lingkod. Nagdulot ito ng matinding hidwaan sa pamilya at humantong sa pag-aalsa ni Absalom halaban sa kanyang amang si David. At panghuli, ang pakana ni Haman laban kay Mardukeo. Aklat ni Esther, 3 kabanata hanggang 7 kabanata. Si Haman, isang mataas na opisyal, ay naghangad ng paghihiganti laban sa Hudyong si Mardukeo dahil lamang sa pagtanggi nitong yumukod sa kanya. Nalinlang ni Haman si Haring Xerxes upang maglabas ng utos na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. Nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang ibunyag ni Reyna Esther ang pakana ni Haman na humantong sa pagbitay kay Haman sa mismong bitayan na siya mismo ang nagpagawa para kay Mardukeo. Malinaw na pinapayuhan tayo ng banal na Biblia na huwag maghiganti ng personal. Sa halip, iniuutos nito sa atin na ipaubaya ang katarungan sa Diyos. Ibigin ang ating mga kaaway at daigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Maghihiganti ang Panginoon at parurusahan sila. Darating ang panahon na sila ay babagsak. Malapit na ang araw ng kanilang kapahamakan. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan.
Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam kabayan, hayaan mong iwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Anong mensahe ang iyong natanggap sa pagninilay na ito tungkol sa paghihiganti? Idagdag mo rin dito kabayan ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 38 at 39 na talata. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa sino mang gumagawa ng masama sa inyo. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, hayaan ninyo siyang sampalin din ang inyong kaliwang pisngi. Pangwakas, iiwan ko sa iyo kabayan ang makabuluhang siping ito. Huwag mong akuin ang paghihiganti sa isang maling ginawa sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoon at Siya ang mag-aayos nito. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.